Grabe, ang sarap po nito. Pwede pong pang BLD. Breakfast, lunch at dinner. Siyempre, ang Manis Merienda, pwede sa lahat, sa kahit anong oras. Pwedeng-pwede. Salamat po. Ayos. Dati may stall lang. Ngayon, naka-branch out na. Balloons, check. Cake, check. At di pwedeng mawala ang gift. Aba, nagbabalik ang suki kong matipid. Kumusta, Isay? Ay, Tito Manny, natural. Binabalik-balikan ng Manis Merienda. Best merienda na, best tipid hacks pa. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Isay, maganda yung naisip mong surprise para sa nanay mo. Sigurado ako matutuwa siya sa'yo. Tito Manny, iniisip ko pa nga po kung bibilin ko pa yung regalo kong sapatos kay nanay. Parang malaki yung gastos. Paano po kaya ako magkaka-extrang pera? Oh, may hahabol pa ba? Road to Yaman! Road to Yaman! Palaguin dito! 20 pesos. Carlo, sulit mo. Palis na. Carlo! Uy, Isay! Hi, Tito Manny. Hi, Isay. Carlo, Monday na Monday. Gastos na naman. Para saan yun? Ano pa ba? Hindi investment. Sayang yung chance, Isay. Doble kita, mabilis pa. Tapos ang puhunan yung allowance mo? Oo. Kasi, may schoolmate kasi tayo. Yung pinsan ng nanay ng kamag-anak ng tito niya, may alam na negosyo. Basta't magulog ka lang ng 20 pesos, at next week, doble na. Oh, ang bilis nga nun. Kung pwede ko pang pangdagdag sa regalo kay nanay, ah. Easy money. Easy money? Nako, mukhang too good to be true. Baka scam yan, ha? Scam? Tito Manny? Oo. At kung hindi ka maingat sa pera mo, pwede kang maging biktima ng fraud o pandaraya. Mga bata, may dalawang klase kasi ng panloloko. Una, yung scam. Dito, kusa mong binibigay ang pera mo kasi napapaniwala ka, nakikita ka. Pangalawa, yung fraud. Dito naman, ginagamit sa illegal o masamang paraan ang pera o impormasyon mo. Madalas, nang hindi pa nalalaman. Ang mas malala, minsan ang scam nagiging fraud. Hindi lang kasi pera ang habol nila, kundi pati na rin ang personal o financial details mo, gaya ng pangalan, contact number at account information mo. Pwede silang umutang gamit ang pangalan mo o tangin ng laman ng bank account mo. Hala, Tito Manny. Ganun po pala yung scam at fraud? Oo. Teka, may customer ako. Scam at fraud? Manny. Nawawalan ka na ba ng Manny? Kabago-bago mo pa lang dito sa food strip. Chrissy. Manny. Alam niyo, bilang may-ari ng Madam Chrissy's Panghimagas, ang nangiisang bonggang negosyo dito, dapat lang ako ang magturo sa inyo. Guys, tandaan, maraming klase ng scam at fraud sa mundo. At pag di kayo nag-ingat, goodbye money, goodbye reputation. Bakit naman po, Tita Chrissy? Madam Chrissy. Gamitin natin ang acronym na PIC para sa tatlong uri ng fraud. P for pyramid scheme, I for identity theft, at C for cyber fraud. Pyramid scheme is
Isang uri ng investment na kunwari ay kikita ng malaki ang perang ipinasok mo. Pero galing lang pala sa bayad ng mga bagong sumasali. Kapag wala ng bagong recruit, wala na rin ang pera. Identity theft. Ito ang pagnanakaw ng personal information mo. Akala mo harmless lang na i-share ang birthday mo online? Aba, baka sa susunod, iba na ang nagpapanggap na ikaw. Cyber fraud. Ito ang mga ginagawa gamit ang technology. Hacking, phishing, kung saan bigla ka na lang nagkakautang sa hindi mo alam na account. Meron naman tayong 5 uri ng scam. Keep in mind guys ang acronym na OIVIPs. O for online marketplace scam, I for investment scam, VI for vishing scam, P for phishing scam, at S for smishing scam. Yes, tinatarget ng scammers ang kanilang biktima na parang VIPs pero sa hindi magandang paraan. Simulan natin sa online marketplace scam. Peking produkto, peking seller, at peking review ay ginagamit upang lokohin ang mga mamimili. Investment scam. Parang yung pinag-uusapan nyo. Invest daw kayo ng kaunti tapos yayaman kayo agad? Pag too good to be true, madalas hindi totoo. Phishing scam. May tatawag sa'yo, magpapakilalang taga-bangko. Pagkatapos, hihingi ng personal details mo. Phishing scam. Kapag may matatanggap kang email, kunwari galing sa bangko mo. Tapos, hihingin o kukunin ang bank details mo. Smishing scam o tinatawag din itong SMS phishing scam. Ito naman ay isang uri ng panloloko gamit naman ang text message o short message services para makuha ang iyong personal na impormasyon o pera. Alam mo, Chrissy, bihira lang ako sumang-ayon sa'yo pero alam mo may tama ka. As in, may point ka. Siyempre, dito sa Madam Chrissy's Panghimagas, hindi lang masarap ang panghimagas, may kasamang kaalaman pa. Maraming salamat po, Madam Chrissy. At salamat din po sa inyo, Tito Manny. Dahil po sa mga natutunan ko, mas mag-iingat na po ako. Ay, kailangan ko na po palang mauna. Asikasuhin ko po yung regalo ko kay nanay. Basta make sure, legit yung mahanap mo, ha? Apo. Bye, Isay. Bye. Bye, Isay. Nay! Hello po! Nay, konti na lang bibitaw na yung swelas ng sapatos niyo. Naku nak, kaya ng powers ni nanay yan. Isang super glue lang, parang bago na ulit. Ay naku, grabe. Ang dami kong ginawa sa store, ang dami kong binuhat na mabigat na stocks. Tapos whole day extra pa ako. The whole day nag-shooting ako, ang role ko, nag-o-order ng kape. Kaya feeling ko, coffee lover na ako. Wow, Nay, baka sa susunod, online coffee reviewer na kayo, ha? Pati online role, pinapasok ni Nanay. Speaking of, alam mo anak ano, ang daming lumalaganap ngayon na online scam. Oo nga po, Nay. Kanina sa school, napag-usapan namin nila Tito Manny at Madam Chrissy tungkol sa iba't ibang uri ng scams at fraud. Alam mo, kanina yung katrabaho ko nung pumasok, umiiyak. Kasi nga nabiktima ng online scam. Nay, paano po ba natin may iwasan ng fraud at scams? Actually, may 3 hakbang para maiwasan natin maging biktima ng mga panloloko. Una sa lahat, huwag kakalimutang i-review ang anumang message na matatanggap mo na humihingi ng pera o personal information. Maghanap ng red flags or butas katulad ng urgency, misspellings, o hindi kilalang sender. Pangalawa, always consult. Bago gumawa ng anumang aksyon, makipag-usap sa isang pinagkakatiwalaang individual tulad ng kapamilya, kaibigan, o kaya naman isang profesional. Isa ito sa mga hakbang para malaman mo ang opinyon nila kung tama ba ang gagawin mong aksyon. Pangatlo, protect. Laging bantayan kung safe ba ang iyong personal and financial information mula sa mga scammers.
Gumamit ng mas secure na passwords. I-activate ang two-factor authentication at huwag magbigay ng sensitive information sa mga hindi secure na channels o websites. Hindi na biro ang panahon ngayon, anak, ano? Ang dami ng mapagsamantalang tao. Kaya ikaw ha, doble ingat ka. Opo, Nay. Lagi ko pong tatandaan yung 3 steps na yan para makaiwas ng biktima ng fraud at scams. Bago gumawa ng anumang action pagdating sa pera o online transaction, always review, consult, and protect. Mismo, sabi nga nila, mas ligtas ang may alam. Oo nga, Nay. Buti na lang wais ako sa mga ganyang bagay. Nabibilin pa naman akong... Ha? Anong bibilin mo? Po? Hindi, Nay. Ang ibig ko pong sabihin, ang importante alam na natin kung paano makakaiwas sa fraud at scams, di ba? At kung ma-scam ka, naku, huwag naman sana, no? Dapat alam mo kung paano at kanino ire-report. Una sa lahat, ito ang gagawin. Ipunin ang lahat ng resibo. Screenshot mo yung website, chat history, at kahit anong proof na naghulog ka talaga. Tapos, itabi lahat ng ebidensya. I-report sa mga sumusunod na organisasyon. Magsumite ng reklamo. Kung may online complaint form, sagutan mo lang. Mas mabilis kung kompleto ang details mo. At sa huli, hintayin ang update. Kung may bagong impormasyon, i-report agad. Mas mabilis ang aksyon kapag updated ang report mo. May mga sales sa legit na store. At marami ding reviews mula sa mga buyers. Okay. Uy! Ano nangyari sa inyo? Mababa ba yung nakuha niyong score sa quiz? Ay, Isay. Nawala yung pera namin eh. Ito yung website kung saan kami nag-invest. Wala na rin. Scam to. Ay, kasi sabi ng pinsan ng nanay ng kamag-anak na... Wait! Pag na-scam kayo, huwag kayo agad magpapanik. Tuturuan ko kayo kung dapat gawin. Handa ba kayo? Tara! Lagi naman ako handa para sa'yo eh. Gusto ko yung mga energy niyo, ha? Sige. Bigyan natin ng hustisya yung mga baon niyo. Happy birthday, Nanay! Happy birthday, Nay! Ang sweet ng anak ko! Ay, wait, Nay. Meron pang big surprise. Meron pa? Nanay, oh. Happy birthday, Nay! Wow! Wow, ang ganda! Tara na, anak! Uy, ang gaan sa paa. Para na akong bida sa commercial na sapatos. Siyempre naman, Nay. Pinili ko na mabuti yan. Bawal ang scam sa paang laging nasa galaan. Halika na. Sige po. Mauna na ako, ha? Sumunod Opo. ka. Madalas ang bilis nating naniniwala. Kasi ang ganda ng pangako. Doble ang kita, pero walang effort. Kaya maging mapanuri. Huwag basta-basta magtiwala. Iwas sa scam, iwas sa problema.